Hi! Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. So, for today's video ay another research series na naman tayo. But for today, syempre, ang i-share ko naman sa inyo ay paano ba tayo makakahanap ng madali ng RRL at RRS or saan ba tayo hahanap. So, panoorin yung pagpapatuloy ng video na to. Magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung saan makakahanap ng mga RRL at RRS at paano ba natin madaling or paano ba tayo madaling makapaglagay sa mga researches na mga to. And ano yung mga tips or sabihin na natin techniques no para mas mapadali yung pagsusulat natin ng RRL at RRS. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin ang pagpapatuloy ng video na ito. Kaya kung gusto niyo ng mga ganitong content ay abangan lamang no ang aking playlist na research series. So nakalagay din doon yung ilan sa mga tips sa mga defense, no? Kaya tara, isa-isahin na natin ano ba yung mga techniques and tips na ito sa pagsulat ng RRL at RRS. Okay, so ganito lang, no? Ang pinakagagawin natin. Okay, so i-define muna natin. Sorry, medyo makalat yung ano ko. Okay, frequently visited. Okay, so i-define muna natin, no? Ano ba yung pinagkaiba muna ng RRL o Review of Related Literature sa RRS or Review of Related Studies, no? So kapag sinabi nating related literature, makukuha natin to sa mga libro, sa mga journals, yan, sa magazine or sa pahayagan. Yan, so doon natin sila pwedeng makuha or pwede rin sa interviews, pwede rin, no? And then, pag sinabi naman nating review of related studies, ito na yung mga existing studies na may pagkakahawig sa research mo. Pero hindi ko sinasabing yun mismo yung research mo, no? Pag sinabi kong may pagkakahawig, may kaugnayan siya or pwede mo siyang mailapit ng bahagya. Pero hindi katulad ng research mo. Okay? So, yun yung related studies. Alright. So, nandito ako ngayon sa Google. Syempre, ang gagawin natin ay puntahan natin yung site kung saan tayo pwedeng humanap ng ating RRL at RRS. Ako ito subok na and palagi ko siyang ginagamit. So, dalawa yung pinagkukunan ko kadalasan. Pero mamaya, yung pangatlo, napakadali lang niya, no? So, through Google lang, may mahanap na tayo agad. Okay, so hanapin muna natin yung Google Scholar. So, search lang natin, googlescholar.com. Yan. Sige. Ay! Go back. Bakit nagkaganon? Sige, isa pa. Google Scholar. Ito na yun. Yan. So, ito yung Google Scholar. Tip number 1, kailangan lang ay magaling kayo sa wordings or mga keywords. Let's say, ang research nyo, ito mababaw lang muna, no? Effects of social media. Yan. Social media. Yan. So, may lalabas na effects of social media. Yan. The welfare effects of social media, etc. So, may mga lalabas ng articles tungkol sa social media. Para to sa senior high, no, medyo mababaw muna. Ibinigay ko example. And then, kung gusto natin ng time kung kailan kasi alam naman natin no kapag RRL at RRS dapat hindi siya outdated. So as much as possible 10 years back. So kung 2024 ngayon dapat 2014 pataas pero I suggest syempre piliin niyo na yung mas latest, no. Kagaya nito halimbawa kapag Google Scholar yung gamit nyo, pwede nyo tong pindutin since 2020. Yan. So, medyo mabagal lang internet ko. No? Ngayon pa siya bumagal. Yan, pindutin natin yung since 2020. Ayan. Hala, bakit naman ganyan? Bakit? Ink.
Kayo ba? So, yun, habang naglo-loading pa, no? So, yun nga, dito sa Google Scholar, kailangan lang magaling ka sa keywords. Kailangan lang yung gusto mo or related talaga dun sa topic mo. Magaling ka mag-keywording. So, alam mo dapat yung mga words or mga sentences na ilalagay mo. And then, yun nga, may time dito sa gilid. Ayan na, lumabas na siya. And then, ganito, no? Hindi kasi lahat ng articles dito sa Google Scholar ay ma-open mo. Meron dito medyo madamot. Hindi mo madamot. Siyempre naman, pinaghirapan nila, no? Meron dito yung may bayad. So, pag may nakita ka dito sa gilid na ganito, yan, PDF, HTML, pwede mo siyang ma-open. So, tingnan nyo, nung pinindot natin yung since 2020, yung lumabas na since 2020 pataas. Okay? So, kung gusto naman natin na i-custom, like, let's say 2014 to 2017, etc., pindutin lang natin tong custom range yan. Okay? So, yun. So, since 2020 yung pinili natin, ayan lumabas. Okay, so ngayon, pwede tayo mag-click. Yan, dahil nga effects ng social media, yung halimbawa yung research mo, no? For the students to, no? For senior high or for junior high. Yan, open lang natin yung link. Ayan, tingnan natin na kung tayo ay mapupunta doon sa link na sinasabi ko. Yan. So, ito siya. A study on positive and negative effects. So, pwede siyang open PDF. Yan, tingnan natin kung ma-open siya. Sana ma-open siya at sana mabilis din yung internet ko. Ayan, na-open siya. Etong example ko, mababaw lang to na research ha. Pero kung yung research mo is pang higher na, walang problema. So, a study on positive, negative effects of social media. So, how to cite, nandito na rin kung paano nyo isa-cite kung, pero hindi siya naka-APA. Pero kapag APA 7th edition, ayan, hindi ganito yung APA eh. Pero kung gusto mo daw i-cite yung article, ibang way to ng pagsasite, no? Alright, so, ito ay published noong 2022. Tingnan natin yung abstract. Okay, so ganito, no? Isang technique and tips kapag ka tayo ay naghahanap ng RRL or RRS. Let's say itong article na to, no. Ang isang technique para hindi kayo mahirapan sa paghahanap, huwag nyo basahin lahat yung buong article. I suggest, tingnan nyo yung abstract, yung introduction and related studies and literature na part nitong article na to or research article na to. And then, pwede nyo ring tingnan yung result kasi doon pwede kayo makahanap ng related sa inyong mga pananaliksik or research. So, let's say ito nga, effects ng social media. Yan. So, dito pa lang, no? Define dito yung social media sa platform, etc., etc. Pwede na natin yang ilagay agad sa related studies natin wherein pwedeng sabihin mo according to, ang pangalan nito, Narasimha et al. 2022. Social media is a platform for public, etc. Yan. So, pwedeng define mo yung social media according to itong author nitong research na to. So, meron ka na agad. And then, tingnan natin yung introduction, baka may mahanap pa tayo. Yan. So, yan. Definition din ng social media. Tingnan natin yung review of related literature niya. Ayan. So, baka may mahanap din kayo, no, na pwedeng mailagay ninyo. Etong mga to, 5, may nakita kayong 5. Ano yan, iba lang siguro yung way ng pagkakasite pero tao yung nag-cite niyan or may isang author na nag-cite niyan, no? Isa pang technique, bukod dun sa binanggit ko na pwede kayong tumingin dun sa abstract, sa introduction, sa RRL, tsaka sa result nung pinaka-paper or nung article na binuksan natin kagaya nito. Pwede nyo ring tingnan yung mga author na nakapaloob dito sa article na to. Ang gagawin lang, hindi mo kokopyahin yung mismong sinabi. Halimbawa, according to Martinez 2020, social media, etc. And nakalagay siya dito sa study na to, sa article na to. Kokopyahin mo lang ba? Hindi. Hindi mo pwede siyang kopyahin na lang basta-basta, no? I suggest, punta ka ng kanyang references
Yan. Let's say, punta ka ng references, no? Ayan. Kasi kanina pa lang may isa na tayong nakuhang RRS, no? Yung definition ng social media according to the author of this article, 'di ba? Okay, ngayon, kung gusto mo pang humanap ng, halimbawa, may nakita ka pa dito sa article niya na sinabi ni Martinez, hindi mo yun pwedeng kopyahin kasi, syempre, plagiarism na yun agad, no? Ang gawin mo, punta ka ng sanggunian, hanapin mo si Martinez, and then kung available yung, bawa lang to, no? Halimbawa, available yung ano niya, yung study niya online. Ayan, nabawa ito. Kung available yung study niya online, pwede mo i-search sa Google kung nag-e-exist ba siya, kung nag-e-exist siya, no? And then, tsaka mo basahin yung pinaka-article. So, pwede kang pumunta sa, sa Google. Palitan natin. Ayan. Ayan. Ito, kinuha ko lang to dun sa mismong references kasi napansin mo, parang pwede kong isama yung kay Martinez. Wag mo i-copy agad, no? Para ma-validate mo kung tama rin yung sinabi ni Martinez at pwede mo rin siyang magamit. Kunin mo yung sasanggunian, yung pinaka-title niya. And then, buksan mo, baka kasi masi-search mo naman siya sa Google, available naman siya. Tsaka mo buksan. Tsaka mo basahin. Kasi kapag ka naghanap tayo ng RRL at RRS, hindi pwedeng kopya lang tayo ng kopya, no? Dapat basahin din natin yung article kung tungkol saan siya. Yan. Hindi yung kopya ka ng kopya, kung ano yung wordings doon, yun na rin yung kinopya mo. O ito, nahanap natin siya. Ibig sabihin, available din siya sa Google. So, kung gusto mo siya isama dun sa research mo, edi basahin mo muna siya. And then yung gist na nabasa mo tungkol dun sa article na yun, pwede mo siyang isama. I-reward mo siya. Pero syempre, babanggitin mo pa rin or isa-cite mo pa rin kung sino yung author nito. So, ganun siya, no? So, sa isang article, pwede ka pang makahanap ng iba pang article. Halimbawa, meron nga mga authors din na ginamit yung isang certain article na yon. Hanapin mo sa sanggunian, basahin mo rin yung article na yon. So, kung di available, wag mo kopyahin basta-basta, no? Okay, mas maganda na tingnan natin yung sanggunian and then buksan natin yung link kung available siya, kung nababasa rin siya. Tsaka tayo maglagay or tsaka natin isama yung author na yun na si Martinez, wag tayong kopya ng kopya. And as much as possible, isa pang tips, no, kapag ka naglalagay tayo ng RRS sa ating mga study, hindi ka kopya ng kopya. Kailangan basahin mo muna and then i-reward mo ano yung naunawaan mo doon or naintindihan mo, and then yun yung pwede mong isama sa study mo. What if po, ma'am, kung Tagalog or Filipino yung research mo? Walang problema, no? Pwede mo naman siyang i-translate. Yes. Pwede mo siyang i-translate into Filipino. Pwede ka rin naman gumamit ng Google Translate or other translator online. Pero syempre, hindi siya kasi ganun ka-valid. Meron pa rin talagang masyado siyang word by word isinalin, no? Kaya dapat unawain mo pa rin talaga kung ano yung meaning. Sabi ko nga, kung nabasa mo naman yung article, kapag sinalin mo na yan, hindi mo naman na kailangang isalin word by word, no? Yung pinaka-gist or idea dun sa article mismo na binasa mo, pwede na yon. Okay? So, yon. Ganun siya. So, tingnan natin, no? Kasi yung effects of social media, medyo pang senior high yung atake, no? So, ano pa ba yung pwede nyong study? Let's say, estratehiya sa pagtuturo kung ikaw ay teacher. Yan. Ang gusto mo, ang study mo ay about estratehiya sa pagtuturo. Sa pagtuturo ng Filipino. Ayan. Naka-share pa ba to? Kailangan. Ayan. Yan, eto. Halimbawa, estratehiya sa pagtuturo ng Filipino. Ayan, may lumabas na agad. Naka-since 2020 pa rin tayo, pero pwede nyo i-navigate ng iba pa. Okay, so tingnan natin, no, kung meron tayo makikita. Mga pandiskursong estratehiya sociological na pananaw sa tema ng buwan ng wika, mga estratehiya sa pagtuturo ng signatoryong Filipinos, ng mga piningguro sa senior high school. So, pwede to kung eduk ka. Yan. Epekto ng kakayahan sa pagtuturo ng kaganyakan ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng asignaturang Filipino dulot ng pandemya. At pagbuo ng workbook sa kasanayan sa kritikal na pag-iisip ng mga estudyante. So, pwede yan. I-click lang natin. Ulitin ko yung meron ng mga nakalagay na PDF dito sa gilid. Most of the time, sila lang yung pwede nating makuhaan ng information. So, ganun natin siya, no, gagawin.
And kadalasan kasi ngayon din, yung pagsasite natin sa Sanggunian, APA 7th edition na rin, tsaka yung citation natin sa in-text and long and short in-text citation, no? So, i-discuss natin yun sa other videos natin kung ano ba yung pinagkaiba ng mga citation na yun. So, for now, yun yung ilan sa mga tips na mabibigay ko kapag tayo ay naghahanap ng RRL at RRS. Actually, dito pa lang sa Google Scholar, marami ka nang mahanap. Sabi ko nga, galingan mo lang yung pag-words or paglalagay mo ng mga keywords, may mahanap at mahanap ka, no? Hindi mo na most of the time kailangan talaga magpakalayo-layo pa para makahanap na online. Marami ng mga articles or journals. And most of the time, wag textbook yung gawin nating source or references, no? Meron mas okay yung mga scholarly journals or research online, meron naman na. Kaya mas marami tayong mahanap. Okay? So, yun. So, yun yung gamit ko, no? Google Scholar kadalasan. Tingnan natin tong isa pa. Baka may makatulong din sa inyo. Ito namang eric.ed.gov. So, isa rin siya sa pwede nating pagkunan ng sources natin. Pero ito kasi English. English siya. Unlike dun sa Google Scholar, may Filipino. Although, kahit English naman, pwede naman siyang gamitin pa rin. Strategies in Teaching Philippine. Ganun din, kailangan mo lang din siyang i-reward. Ayan. So, meron din dito. Kaya lang ito sa eric.ed.gov, medyo yung iba dito, hindi mo talaga ma-open agad-agad. Unlike dito sa Google Scholar, marami talaga. So, pinapromote ko talaga yung Google Scholar kasi nga, mas marami akong nakukuha din dyang info, no? And then, hindi lang siya more on kapag may research ka, no? Pwede mo rin kasing gamitin tong mga sites na to. Halimbawa, may report ka. So, naghahanap ka ng mga informations, yan. Pwede mo siyang gamitin kasi may mga journal. Hindi naman siya more on research, no? Meron ding mga journal article mismo na makakapagbigay sa atin ng information dun sa hinahanap natin. Okay, so ito yung pangatlo. Sabi ko nga, ito yung pangatlo na sa Google pa lang, or pag ginamit pa lang natin tong Google, may lalabas ng mga RRL at RRS. Kahit hindi tayo pumunta dun sa site ng Google Scholar or eric.ed.gov. Yan. So, hindi na natin kailangan. Pindutin lang natin yung Google mismo. Yan. So, effects of social media. Yan. So, pindutin natin yan. Effects of social media. Sabi ko nga, di ba, yung related literature, pwede siyang mga article. So, meron na kayo agad makikita dyan. Social media and mental health, social media addiction. So, helpguide.org. Social media victims law center. Pero, syempre, as much as possible, yung hahanapin yung mga site is yung legit site talaga, no? Kasi meron dyan yung iba, like, na-edit, yan, nababago yung information. Pero sabi ko nga sa inyo, itong pangatlo na to, dito pa lang, may makikita na tayo agad sa Google pa lang. I-search lang natin yung keywords na kailangan natin dun sa studies natin. Yan, National Institute of Health. Yan, i-visit muna natin yung site kung talagang legit siya. Yan. So, yon. Sa Google pa lang marami na agad lalabas. Yung sa study ko kasi, yan, nag-aaral din kasi ako ngayon, no? Sa study ko kasi is yung relationship ng language and advertisement, no? Relationship of language and advertisement. Advertising, whatsoever. Yan. So, meron na kayo agad mahanap din na information about doon. Ito, halimbawa ito, linguistics and marketing. So, tingnan natin itong ResearchGate. So, yung ResearchGate, yan, isa din tong legit na site na pwede nating pagkunan, no, ng mga RRL o RRS. Pero most of the time, ito ay mga studies. So, tingnan natin tong ResearchGate. So, na tayo sa ResearchGate.
So, punta tayo sa ResearchGate. Ayan. So, ito siya. Ayan yung abstract niya, etc. Actually, ito nada-download kasi ito eh. Yan o, download or sige, read full text. So, ito na siya. Yan. International advertising, etc. Ganyan-ganyan. Yan. Ito na yung mga infos. So, tulad ka ng sinabi ko, kapag may nakita kayo mga authors din na may sinabi about dun sa research nyo, na nakita nyo dito sa certain article na to, huwag nyong kokopyahin. Tingnan nyo dun sa sanggunian, kung available online yung articles din nila, tsaka nyo po basahin. So, yan. So, sa Google ko lang to hinanap, no? Pero may lumabas na agad na article na pwede nating pagkunan or research article. So, yun yung isa pang way, no, kapag tayo ay naghahanap ng RRL o RRS sa ating mga study. So, ganun siya. Ayun. Okay? So, yun lang naman yung pangatlo. Sana ay nakatulong sa inyo. So, kung hindi nyo bet yung Google Scholar or eric.ed.gov, through Google itself, no, may lalabas na. Ulitin ko lang, dapat yung mga site, legit site siya. At the same time, ay yung mga wordings pa rin or paglalagay natin ng keywords. So, para mas maka-assure, lagyan nyo na lang din sa dulo ng research or ng research article na word. Yan, para yun talaga yung lumabas. So, yun lang, sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Maraming salamat!